Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pagsusulit sa pagpapana ng ating bida sa Black Hawk Academy at natapos naman ang ating video sa pagkain ng ating bida ng sagradong dugo na hayop. At ngayon naman subaybayan natin ang mga panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Kinagabihan pagkatapos kumain ng ating bida ay pumunta siya sa Starlight Martial Court. Hindi dumiretso ang ating bida sa Starlight Martial Court bagkus tumago sa isang puno at nagmasid sa paligid kung may mga ibang tao sa paligid ng Starlight Martial Court. Nakita ng ating bida na nakasarado na ang Starlight Martial Court pagkatapos ng banal na laban. At gabi na rin. Hindi ako naniniwalang may darating pa. Wika ng ating bida sa kanyang sarili. Nang walang makitang ibang tao sa paligid ng Starlight Martial Court ay lumabas ang ating bida at lumakad palapit sa Starlight Martial Court. Habang naglalakad ang ating bida ay naisip niya na halos nakalimutan ko na ang premyo ko para sa banal na laban kahit na nasa huling pwesto ako. Ang espiritu ng sagradong dugo na hayop ay mahalaga. Lumapit ang ating bida sa isang malaking kristal at ipinatong ang kanyang kamay dito. Pagkatapos kong makuha ito, hindi na ako makakapasok sa larangan ng banal na laban hanggang sa susunod na taon. Wika ng ating bida sa kanyang sarili. Ang gantimpala sa mga nanalo ay isang espiritu ng sagradong dugo na hayop at random itong makukuha. Ano kaya ang makukuha ko? Tanong ng ating bida sa kanyang sarili. Thumb! Thumb! Tunog ng malaking kristal. Sana isang sandata o isang mount. Hindi ako makakapaghintay na malaman ito. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Habang hawak ng ating bida ang espiritu ng sagradong dugo na hayop ay may narinig siyang tumawag sa kanya ng master. Ang espiritong sagradong dugo na hayop ay nag-transform sa isang humanoid na nilalang. Ang nakuha ng ating bida ay isang humanoid na sagradong dugo na espiritu na isang pambihira. Ang humanoid ay bihira pa kaysa sa mga sagradong dugo na shape-shifting. Wika ng ating bida sa kanyang sarili. Narinig ng ating bida ang mensaheng boses mula sa sistema. Ang espiritu ng sagradong dugo na hayop na Demon Queen ay nakuha. Natuwa ang ating bida sa kanyang nakuha. Ang espiritu ng sagradong dugo na hayop na Demon Queen ay pumasok sa kaisipan ng ating bida na siyang kinagulat niya at bigla siyang sumigaw ng malakas. Ang ating bida ay nasa sabik sa kanyang sagradong dugo na hayop at tinawag niya ito. Ang katawan ng ating bida ay binalot ng pulang baluti at isang korona ng ruby ang isinusuot sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay naging pula tulad ng reyna ng mga diwata at ang kanyang maitim na buhok ay naging blonde. Sa madaling salita, naging lalaking bersyon siya ng reyna ng mga diwata. So cool, matutuwang sambit ng ating bida. Sa Demon Queen na ito ay nararamdaman ko ang isang malaking pagtaas sa aking pisikal na kapangyarihan. Wika ng ating bida. At nararamdaman ko rin ang isang napakatahimik na pakiramdam ng balanse. Dagdag pa ng ating bida. Subalit hindi ito kagandahan ng sagradong dugo na hayop na Black Beetle o ang sagradong dugo na Bloody Slayer sa usaping lakas at depensa. Wika ng ating bida sa kanyang sarili. Pero nakakakita ako sa mga malayong bagay at maging ang detalye ay malinaw na malinaw. Natutuwang dagdag ng ating bida. Ang galaw ng mga hayop ay parang napakabagal sa aking mata. Masayang wika ng ating bida. Ang kapangyarihan ng Demon Queen ay kamangha-mangha. At gusto ko pa rin ng isang paris ng mga pakpak na matagal ko ng pangarap. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. At bigla na wika ng ating bida sa kanyang sarili. Kalimutan mo na, hindi ako maaaring maging sakam. At makontento na ako sa nakuha ko. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makakagamit ako ng Demon Queen. Bilang Hansen. At hindi malalaman ng mga tao na ang Demon Queen na ito ay ang napanaluhan ni Dollar sa paligsahan. Hahaha. Natutuwang wika ng ating bida sa kanyang sarili habang lumalakad palayo sa Starlight Martial Court. Ilang araw na ang nakakalipas. Ang ating bida ay bumalik sa Black Hawk Academy dahil kinabukasan na ang simula ng klase. Sa isang parte ng Black Hawk Academy. Sa College No. 9 Dormitory ng mga lalaki. Sa kwarto na numero 304. Ay may nag-uusap na tatlong kabataan. Nasettle na ba na ako na ang pinuno ng dormitory natin? Wika ng isang kabataan. Wala kang karapatan na magdesisyon nito. Sambit ng isang kabataan. So, paano ang laban? Tanong naman ng isa pang kabataan. Habang nag-uusap ang tatlo ay biglang bumukas ang pinto. Binuksan ng ating bida ang pinto at sinabi pasensya na. Ako si Hansen, at lilipat ako sa kwartong ito ngayon. Wika ng ating bida. Sabay-sabay na lumingon ang tatlong kabataan sa ating bida na para bang kakainin siya. Ano ba ang problema nyo guys? Nagugulang wika ng ating bida sa tatlong kabataan. Narito ka na, mabagal ka, halika na,
At biglang hinayla ng isang kabataan ang ating bida papasok sa kwarto. Sigaw ng ating bida. At biglang sinara ang pinto. Bang tunog ng pintuan. Ano ang ginagawa mo? Tigilan mo na. Naiiritang wika ng ating bida. Pagkapasok sa kwarto ay nakita ng ating bida sa mesa ang isang gintong bituin. So naglalaban kayo para dito? Tanong ng ating bida. Mahalaga na piliin natin ang ating pinuno ng dormitory na kumakatawan sa ating imahe at espiritual na pananaw, wika ng isang kabataan. Ang kabataang ito ay si Shi Jikang. Mas matanda ako sa inyo, so mas may karanasan ako. At magiging isang magandang pinuno ako. Dagdag pa ni Shi Jikang. Tanging mga taong may mataas na IQ ang qualified para pamunuan ng iba. Ang IQ ko ay 167. Wika ng isa pang kabataan. Ang kabataang ito ay si Lu Meng. Hoy, ano ang opinyon mo? Tanong ng mga kabataan. Paano kung maglaban tayo at ang nanalo ang magiging pinuno ng dormitory? Wika ng isang kabataan. Ang kabataang ito ay si Zhang Yang. Sabay tumingin ang tatlong kabataan sa ating bida at hinintay ang sasabihin nito. Hahaha, sa iyo na, wala akong pakialam. Wika ng ating bida sa tatlong kabataan. Akala ko may galit sila sa isa't isa. Nakakaboring ang paglalaban para sa ganitong bagay. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Lahat tayo ay mula sa archery department. Paano kung magkaroon tayo ng kompetisyon sa archery? Sa 100 na palaso ang sinumang makatama ng pinakamarami sa bullseye ay ang makakakuha ng brooch ng pinuno ng dormitory. Wika ni Zhang Yang. Magandang ideya. Wika ni Shi Jikang. Sumasang-ayon ako. Dagdag naman ni Lu Meng. Ganon din ako. Makatarungan iyan. Masayang wika ng ating bida. Tumayo at lumakad si Zhang Yang at sinabi na pumunta tayo sa training ground at maglaban para sa pinuno ng dormitory. Bakit ikaw ang nangunguna? Hindi pa kami sumusunod sa iyo. Sigaw ni Shi Jikang. Kumalma ka. Masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Wika ni Lu Meng. Bulong ng ating bida sa sarili na. Hindi ko nararamdaman na magkakaroon ako ng payapang buhay na nakatira kasama ang 3 taong ito. Sabay kamot sa ulo ng ating bida. Habang sumusunod sa 3 kabataan. Sa labas ng gusali ng pagsasanay sa archery. Nakatayo ang 4 na kabataan. Sila ay walang iba kundi ang ating bida at ang 3 kabataang kasama niya sa dormitory. Ang labanan para sa leader ng silid 304 na ay natapos na. Bakit ako ang huli? Hindi totoo na iiyak na wika ni Shi Jikang. May pagkukulang ka pa rin. Magpatuloy sa pagsusumikap at gumugol ng mas maraming oras sa pagsasanay ng archery. Sabi ni Zhang Yang habang tinapik ang balikat ni Shi Jikang. Bilang numero 1 si Zhang Yang ay automatikong na-promote bilang leader ng dorm 304. Sa isang tabi si Lu Meng ay nagsalita na paano nangyari ito. Sa tingin ko ay maayos ang laro ko. Bakit ako pangalawa lang? Hindi ba maayos ang lakas at katumpakan ko? Nalulungkot na wika ni Lu Meng. Magtiwala ka lang. Isang laro lang ito. Mas matanda ka sa amin, at pakikinggan kita, sabi ng ating bida kay Shi Jikang. Ang ating bida ay nasa 3 pwesto. Ayaw ng ating bida ang maging pangalawa o huli. Ikaw ay mabuting tao. Sabihin mo kung may problema ka. Susuportahan kita. Masayang wika ni Shi Jikang sa ating bida habang hawak-hawak ang kamay nito. Sige, tumatawang sabi ng ating bida kay Shi Jikang. Ang grupo ng kabataan ay umalis sa gusali ng pagsasanay ng archery. Habang naglalakad ay naisip ng ating bida na mas magaling si Zhang Yang sa archery kaysa sa dalawang ito, at palabiro at masigla siya. Karapat-dapat siyang maging leader ng dorm. Habang naglalakad ang grupo ng ating bida ay napansin nila ang mga kabataang nakalinya. Ano ang ginagawa nila roon? At bakit nagkakagulo sila? Nakita ng ating bida at ng 3 kabataang kasama niya ang signboard na ang Hand of God Club ay nagre-recruit ng mga bagong miyembro. Ang mga kabataang nakapila ay nagbabakasakaling matanggap sa Hand of God Club. Napansin ng ating bida na ang babae sa billboard ay pamilyar. Iniisip niya kung saan niya ito nakita. Wow, ang Hand of God Club ay nagre-recruit ng mga bagong miyembro. At poster ito ni Jian Ran. Masayang wika ni Shi Jikang sabay turo sa billboard. Jian Ran. Naalala ko na, siya nga, wika ng ating bida sa kanyang sarili. Sikat ba siya sa paaralan? Tanong ng ating bida sa 3 kabataan. Ano, hindi mo siya kilala? Gulat na reaksyon ni Shi Jikang sa tanong ng ating bida. Hindi ko siya masyadong kilala. Nahihiyang paliwanag ng ating bida sabay hawak sa ulo nito. Siya ang leader ng Hand of God Club at ang Campus Beauty. Siya ang Diyos ako, wika ni Shi Jikang na nagpapantasya.
Matalino at maganda siya, at galing sa isang kilalang pamilya. At hindi ko pa naririnig na may nagtangkang ligawan siya. Dagdag ni Shi Jikang. Kumilos ka ng maayos, masyadong mataas ang uri ni Jianran para sa iyo. Mas mainam na gumugol ka ng mas maraming oras sa pagsasanay ng archery. Pagbabara ni Lumeng sa pantasya ni Shi Jikang. Lalo mo akong sinusugatan. Wika ni Shi Jikang. Mga kaibigan, mag-sign up tayo sa Hand of God Club. At tatalunan ko si Jianran at papalitan ko siya. Masayang wika ni Zhang Yang. Iyan ba ang hangarin mo? Tanga ka talaga, bulong ni Shi Jikang sa kanyang sarili. Huwag mong isipin iyon. Nakakahiya. Gusto mo bang maghintay sa mahabang pila hanggang bukas? Nasa archery department tayo. Ano ang saysay ng pagsali sa isang club ng laro? Sigaw na wika ni Luming sabay hila sa dalawang kabataan palayo sa pila. May pagkakataon pa ako. Bitawan mo ako. Sigaw ng dalawang kabataan. Si Jianran ay mukhang popular sa paaralan. Ililihim ko ang pagkatalo ko sa kanya. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili habang lumalakad palayo. Ilang araw ang lumipas ay nagsimula na ang klase ng ating bida. Sa loob ng isang gusali ay nakatayo ang isang instructor na nagtuturo ng henetiko. Dahil sa pakikipag-ugnayan ng iba't ibang mga komplikadong salik, ang genetic evolution ay sumulong sa isang bagong antas kasama ang pag-unlad ng sibilisasyong pantao. Paliwanag ng instructor. Ang mga pagkakaiba sa henetiko sa pagitan ng mga lalaki at babae ay ang mga sumusunod. Dagdag pa ng instructor. Ang ating bida ay nakaupo sa upuan habang hawak ang ballpen at papel. Pinag-aralan ko na ang mga pangunahing kaalaman na ito sa pampublikong paaralan, ngunit kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito upang palakasin ang aking kaalaman. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Natapos na ang unang klase ng ating bida. At ang sumunod naman ay tinuruan sila sa paggamit ng mga baril. Itaas ang iyong mga kamay ng mas mataas. Huwag mong kurutin ang iyong mga siko. Ibaba ang iyong mga balikat at mag-concentrate. Wika ng military instructor. Ang Black Hawk Military School ay kahanga-hanga. Ang ganda, masayang bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Matapos ang pagsasanay sa paggamit ng baril ay susunod, magsasanay tayo sa pagpapatakbo ng mecha. Lumabas kapag narinig mo ang iyong pangalan. Sigaw ng military instructor. Opo, sir. Sabay-sabay na sigaw ng mga estudyante. Hansen sigaw ng military instructor. Ang ating bida ay umalis sa linya at pumunta sa nakatayong mecha. Ito ang console. Una, kumuha ng clearance ng mecha sa berdeng lugar na ito. Ilagay ang iyong kanang kamay dito. Paliwanag ng military instructor. Nagpapatakbo ako ng mecha. Hindi ako nananaginip. Magagawa ko bang magmaneho ng mecha para maglakbay sa kalawakan? Inaasahan ko na ito. Masayang wika ng ating bida sa kanyang sarili. Matapos ang mga pagsasanay sa buong araw ay nagpahinga na ang mga estudyante. Sa loob ng kwarto ng bida, ang mga kasama ng ating bida ay natutulog na at naghihilik pa. Habang ang ating bida ay gising pa at nag-aaral. Halos hindi ko na masundan ang aking mga klase ngayong linggo. Bulong ng ating bida sa kanyang sarili. Ang workload sa susunod na linggo ay doble, kaya sigurado akong mahuhuli ako kung hindi ako maghahanda ng mga aralin bago ang klase. Dagdag pa ng ating bida. Habang nag-aaral ang ating bida ay biglang tumunog ang kanyang comlink. Kinuha ng ating bida ang kanyang comlink at nakita niya ang tawag ni Fang Jingqi. Oh Diyos ko, sobrang dami ng missed calls kamakailan. Gulat na reaksyon ng ating bida. Tinawagan ng ating bida si Fang Jingqi at nakausap niya ito. Naayos na pala ni Fang Jingqi ang pakikipagkita ng ating bida kay Thumb na miyembro ng Fist Gang. Ang ating bida ay bumalik sa Steel Armor Shelter at pumunta sa kagubatan sa labas ng Steel Armor Shelter. Sa kagubatan ay nagkita ang ating bida at si Thumb. As freak, ano ang nangyari? Sinabi sa akin ni Fang Jingqi na hindi kanya makontak. Tanong ni Thumb sa ating bida. Gusto mo pa rin ba ng Sacred Blood Beast Spirit Bow? Dagdag pa ni Thumb. Pasensya na, masyadong abala ako sa aking pag-aaral kamakailan. Paliwanag ng ating bida kay Thumb. Sabay hawak sa ulo nito. Narinig ko na natanggap ka sa Black Hawk Military School. Isa kang mahusay. Nakangiting wika ni Thumb. Habang binibigay sa ating bida ang espiritu ng sagradong dugo na hayop. Maraming salamat sa pagliligtas sa amin noong nakaraan. Ang Magic Snake Bow na ito ay dapat nakarapat-dapat sa iyo bilang isang magiging military marksman. Dagdag pa ni Thumb. Ang ating bida ay nagpasalamat din kay Thumb dahil pumayag siya na makipagpalitan sa kanya ng sagradong dugo na hayop. Dinala ko ang Reverse Scale Armadillo Shield para sa iyo. Sana ay mapamunuan mo ang Fist Regiment tungo sa kasaganaan.
Wika ng ating bida kay Thumb habang binibigay ang reverse scale Armadillo Shield. Matagumpay ang pagpapalitan ng ating bida at ni Thumb sa mga sagradong dugo na hayop. Umalis na ang ating bida at ganun din si Thumb. Habang naglalakad palayo ay naisip ng ating bida na gamit ang Sacred Blood Beast Spirit Bow na ito, gagawa ako ng isang malaking hakbang sa daan tungo sa pagiging mas malakas. Abangan ang susunod na kabanata.